Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 321. Malamig ang kapaligiran sa buong sala. Sa harap ni Edward Cheng, naramdaman ni Marian Young ang pressure mula sa kanya, na sa pangkalahatan ay mula sa mga anak ng malalaking pamilya. Bagamat mukhang mapaglaro, nakakatakot ang kanyang aura, lalo na ang kawalang interes na ipinakita niya ng hindi sinasadya, at ang pakiramdam ng galit at mayabang, na nagpanik sa kanya. Sino ka? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Kung gusto mong hanapin ang basurang iyon na si Andrew Cheng, hanapin mo siya. Huwag isantabi ang iyong prestihiyo. Sa sandaling ito, si Marty Pinyin ay nag-ipon ng lakas ng loob na sumigaw, pangunahin na dahil siya ay labis na nagalit nang makita niya ang kanyang anak na babae na binubugbog. Sa madaling salita, tinuro niya si Edward Cheng at pinagalitan, "Ikaw, umalis ka sa bahay ko dali, kung hindi, tatawag ako ng pulis." Nagtaas ng kilay si Edward Cheng, nanlamig ang kanyang mga mata, at malamig na tumikim, tumawag ng pulis. Sa tingin mo ba ay magiging kapaki-pakinabang na tumawag ng pulis? Pagsabog. Direktang sinipa ni Edward Cheng ang tiyan ni Aling Martha. Nahulog ang huli sa sofa, iminulat ang mga mata at samuka, at gamulong sa sakit ng tiyan. Ikaw, masyado kang mayabang. Bahay ko ito, at nangangahas kang manakit ng tao. Tatawag ako ng pulis. Nagmamadaling ainal-alayan ni Marian Young ang kanyang ina at dali-daling kinuha ang kanyang cellphone. Pero, nakalock. Ang bodyguard na nakasuot ng Chinese tunic suit ay direktang iwinagayway ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Marian Young ng isang mabangis na sampal, at sabay na inagaw ang telepono sa kanyang kamay. Sa sampal na ito, umiling ang ulo ni Miss Marian Young, at siya rin ay nahihilo, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Nakaupo sa pagitan nilang dalawa, sa sobrang takot ni Milzen ay umiyak siya. Siya ay sumugod at iwinagayway ang kanyang maliit na kamao ng gatas kay Edward Cheng, umiiyak, "Ikaw masamang tao, saktan mo ang aking ina, at tiyak na sasampalin ka ng aking ama sa kanyang pagbabalik." Walang pakialam si Edward Cheng, sumulyap kay Millet na may malamig na mga mata, diretsyong bumangon, hinawakan ang kanyang kwelyo, at itinaas ang kanyang buong katawan. Ang eksenang ito ay talagang nagpatakot kay Marian Young. Umiyak din ng malakas ang bata, nanginginig sa takot. "Ikaw, pakawalan mo ang anak ko." Sigaw ni Marian Young kay Edward Cheng, puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Malamig na ngumiti si Edward Cheng, at sinabing, "Ang anak ng aking pinsan ay mukhang napaka-cute, ngunit hindi ko alam kung ito ay nahulog." Pagkatapos ng lahat, hinampis ni Edward Cheng ang munting bata. Dahil sa paggalaw na ito, tinakpan ni Marian Young ang kanyang bibig at napasigaw ng malakas, nagmadali siyang umakyat, hinawakan ang braso ni Edward Cheng, at ibinuka ang kanyang bibig para kumagat. Si Edward Cheng ay nasa sakit, ang kanyang mga kamay ay lumuwag ang pagkahawak, at ang bata ay nahulog sa lupa, umiiyak ng malakas. Agad na binitawan ni Marian Young si Edward Cheng, niyakap ang kanyang anak, at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang mga bisig. "Grass bitch, nang ahas ka bang kagatin ako? Aso ka." Galit na galit si Edward Cheng, at humakbang siya at sinipa ng malakas ang balikat ni Marian Young. Sa sipa na ito, si Marian Young, na direktang sumipa, ay inihagis ang bata paatras. Si Marian Young ay nasa sakit, ang kanyang ulo ay tumama sa sulok ng coffee table, at ang kanyang ulo ay dumudugo sa lugar, ngunit wala siyang pakialam, at patuloy na hinahawakan ang kanyang anak, dahil sa takot na may mangyari sa kanyang munting anak. Sa kabutihang palad, ang bata ay nahulog lamang, at hindi ito isang malaking problema. Sa ganitong paraan, ang noo ni Marian Young ay namumula sa dugo, at tinitigan niya si Edward Cheng ng galit, tulad ng isang galit na leon, na umuungal sa kanya, "Sino ka? Bakit mo binubugbog ang aking anak na babae?" Galit na galit si Marian Young, ang lalaking ito, napakabastos at mayabang, ay naglakas loob na talunin ang mga tao ng napaka-wild. Walang batas ng hari. Ngumisi si Edward Cheng at sinabing, "Isa kang ordinaryong babae, isang karangalan para sa iyo na maging asawa ng aking pinsan. Sa kanyang mga mata, ikaw ay isang kayamanan, ngunit sa aking mga mata, ikaw ay isang asong babae." Mga tao kahit ang dugo sa katawan ng batang ito ay hindi dalisay. Ipinanganak ito ng isang bastard na katulad mo, at bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Hit! Kung may kakayahan ka, pwede mo kaming patayin ngayon, hindi ka pakakawala ng asawa ko. Si Marian Young ay puno rin ng katapangan at walang takot na sumigaw. Kumunat ang noo ni Edward Cheng.
Hindi niya gusto si Marian Yang, isang puto mula sa isang ordinaryong pamilya, ngunit talagang naglakas loob itong ipakita ang kanyang mga ngipin at mga kuko sa kanya. Alam ba niya kung sino siya? Wala pang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganyan. Gusto mong mamatay. Lumapit si Edward Cheng, itinaas ang kanyang kamay at sinampal si Marian Yang. Sa pagkakataong ito, hinawakan siya ni Marian Yang gamit ang kanyang mga kamay at marahas na sinabi, "Wala akong pakialam kung sino ka, kung manggugulo ka at bugbugin mo ang mga tao sa bahay ko, hindi kita pababayaan, pati ang asawa ko. Maghintay ka para arestuhin." Nagalit si Andrew Cheng, "How dare this dare to get in the way. Walang sino man ang maglalakas loob na pigilan ang iyong sarili sa pagtama ng isang tao. Sino ang nang-ahas na pigilan ang pamilya Cheng na bugbugin ang asong tulad mo? Parang kung hindi kita tinuturuan ng leksyon, hindi mo inilalagay ang sarili mo sa tamang posisyon. Isa ka lang asong nagpakasal sa pinsan ko, at naglakas loob kang kausapin ako ng ganito. Alam mo ba kung sino ako?" Galit na sigaw ni Edward Cheng, malamig ang mga mata. "Wala akong pakialam kung sino ka. Lumabag ka sa bahay ngayon, at nagdulot ka ng gulo at binugbog ang mga tao. Siguradong hindi ka makakatakas sa legal na parusa." Itinaas ni Marian Yang ang kanyang ulo, na parang hindi siya natatakot sa kamatayan. "Tawagan mo ako at humingi ng awa sa kanya." Nagalit si Edward Cheng at sumigaw. Ang bodyguard na nakatunik suit ay lumabas sa kanyang likuran, at halos ihiwalay siya kay Little Milzen, pagkatapos ay hinawakan ang buhok ni Marian Yang at binuksan ang pamaypay mula kaliwa hanggang kanan. Nakalock! Nakalock! Umalangaw-ngaw ang masakit na sampal na ito sa buong sala. Si Marian Yang ay umiyak ng mapait at sumigaw, ngunit hindi siya ang kalaban ng bodyguard, at direktang idiniin ang kanyang ulo. Lumuhad na humingi ng paumanhin kay Young Master Edward Cheng. Diniin ng isa sa mga bodyguard ang ulo ni Marian Yang at sinipa ang kanyang guya. Si Marian Yang ay may matigas ang ulo at malakas ang ugali, at hindi luluhod. Namumula man ang mukha niya at namamaga at dumudugo ang sulok ng bibig niya, hindi siya luluhod. Gayunpaman, sa ilalim ng napakalaking brutal na puwersa, si Marian Yang ay walang pagpipilian kundi ang lumuhad sa lupa kasabay ng isang kalabog. Si Edward Cheng ay tumawa ng mayabang, kinurot ang baba ni Marian Yang, at tumawa, "Aba, karapat-dapat ka sa akin na maging mayabang. Maniwala ka man o hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo, at magiging maayos ako." Malamig, mayabang. Ngumisi si Edward Cheng sa oras na ito, na parang demonyo sa impyerno. Matigas na ibinaling ni Marian Yang ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang ulo at pinandilatan ng mata si Edward Cheng, at sinabing, "Hindi ako naniniwalang makakatakas ka. Babalik ang asawa ko. Kung nakita niya akong binugbog at ang aking anak na babae, kailangan mong mamatay ng malungkot." Hindi alam ni Marian Yang kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Pero naniwala lang siya. Dahil, sa panahong ito, sino mang mang-aapi sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae ay sisirain ng kanyang asawa. Ito ang misteryo ni Andrew Cheng. Fuck! Okay? Gusto kong makita kung gaano katigas ang bibig mo. Walang pakialam ang mga mata ni Edward Cheng, at sinenyasan niya ang bodyguard na ipagpatuloy ang pagsampal sa kanyang bibig. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad patungo sa umiiyak na bata, at nang siya ay umakyat, sinampal niya ang mukha ni munting bata at sinaway, "Bakit iiyak? Ang binatang ito ang pinakamagaling. Ang mga bata ang napupuot dito." Wow! Lalong lumakas ang iyak ni Milzen. Sa sampal na ito, halos himatayan ang munting bata na sinampal, nakahiga sa lupa, umuugong. Speaking of Marte Pinin, nagpapanggap lang siyang patay sa sandaling ito, nakahiga sa sofa na nakapikit ang isang mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi nangangahas na gumawa ng ingay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang munting bata lang, ang basurang anak ni Andrew Cheng, at wala itong kinalaman sa kanya. Mas mabuting patayin siya. Nang makitang tatamaan na ni Edward Cheng ang mga butil ng palay, kumawala si Marian Yang mula sa pagkakagapos ng bodyguard at sumugod sa kapangyarihan ng makain ang pag-ibig na sumabog sa buong katawan niya. Pagsabog. Nang susugod na si Marian Yang, sinipa lang siya ng isang bodyguard. Si Marian Yang ay parang saranggola na may putol na tali. Bahagyang nadurog ang buong tao sa hangin, at pagkatapos ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Sa kanyang maisla na katawan, si Marian Yang ay bumagsak lamang sa mga tile sa sahig, na gumawa ng mahinang tunog.
Kaagad pagkatapos, humakbang ang dalawang bodyguard, kinaladkad ang aso hanggang mamatay, hinawakan ang mga bukong-bukong ni Marian Yang, at kinaladkad siya patungo kay Edward Cheng. Tiningnan ni Edward si Marian Yang na umuungol sa lupa, isang malupit na panunuya ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, at tumapak siya ng mabigat sa tiyan ni Marian Yang. Bago nahulog ang kanyang malaking leather na sapatos, hinawakan ni Marian Yang ang talampakan ng kanyang mga paa, na hamarang sa kanyang lakas. Dahil may baby pa siya sa sinapupunan niya. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Edward Cheng, ngunit muling itinaas ang kanyang paa, tinapakan ang kanyang balingkinitang palad, at sinabing masama, ikaw asong babae, nanganak ka ng isang asong babae, karapat-dapat ka ring makipag-usap sa akin. Hindi magiging dirty bastard ang dugo ng pamilya kong Cheng. Pagkasabi niya nito, bumagsak ang mga mata niya kay Little Milzen. Mga pagpatay sa lahat ng dako. Basta mapatay niya ang anak ng pinsan niya, siguradong mababaliw siya, tapos babalik siya para maghiganti para sa sarili niya, sa oras na iyon, dadayain siya pabalik sa isla, at isa sa ilalim sa house arrest o papatayin. At ang pamilya ay lalampas sa pamilya mula ngayon. Nakahiga si Marian Yang sa lupa, nanginginig, nakatingin sa gilid ng umiiyak na butil ng palay at unti-unting tumahimik. Andrew Cheng. Asawa, nakabalik ka na ba? Hindi ko na kaya. Sinaktan nila ang anak natin. Asawa, bumalik ka kaagad, natatakot akong hindi makita sa hinaharap. Asawa, sabi mo lagi mo akong paprotektahan at mamahalin habang buhay. Nasaan ka? Bumalik ka kaagad, asawa. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang maustiyahin nila ang munting bata. Asawa ko, salamat, ikinagagalak kitang makilala. Sa nakalipas na 7 taon, mula sa pagkakakilala sa isa't isa hanggang sa pag-aasawa, mahal kita, salamat, Andrew, mahal na mahal kita, sana makahanap ka ng mas higit pa sa akin. Column asawa. Puno ng luha ang mga mata ni Marian Yang. Hindi niya alam kung makakaligtas pa siya ngayong gabi, at maraming emosyon ang nasa puso niya. Ilagay ito sa isang bag at itapon sa ilog. Dalhin pabalik sa isla ang bali ng maliit na binti. Sigurado akong pupunta talaga sa amin ang mahal kong pinsan. Ngumisi ng masama si Andrew Cheng, at lumabas ng sala. Bigla. Asawa ko, iligtas mo ako, isave mo ang mga anak natin. Bumalik ka kaagad. Sa huling sandali, inipon ni Marian Yang ang kanyang lakas at umungol. Direktang dumating ang tunog na ito sa gate ng villa. Sa sandaling pumasok si Andrew Cheng sa electronic gate, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula kay Marian Yang. Marian. Kabanata 322. Tumakbo si Andrew Cheng at sumugod sa sala. Nang makita niya sina Marian at Milzen na nakahandusay sa lupa, at ang noo ni Marian ay puno ng dugo, ang kanyang mga pisngi ay namula at namamaga, at nang may isang lalaki na tumapak sa kanyang mga paa. Napuno ng galit si Andrew Cheng. Ang puot na ito ay umakyat sa kalangitan, na may layuning mamamatay tao na nakakabigla mula sa dulo ng mundo. Higit pa, ang kanyang sariling anak na babae, isang cute na butil ng palay, ay nahulog sa lupa, nasasakal, isang mahinang sigaw, itay iligtas mo si nanay. Galit. Nakakagulat na galit. Kakilakilabot na layunin ng pagpatay. Sa sandaling ito, ang galit sa katawan ni Andrew Cheng ay parang isang nakalawit na higanteng espada, na agad na pumutol sa kalangitan. Sa momentum na iyon, walang nang ahas na lumapit sa kanya sa loob ng radius na ilang metro. Ang buong villa ay napuno ng galit ni Andrew Cheng. Edward Cheng, naghahanap ka ng kamatayan. Galit na umungol si Andrew Cheng, lumabas at sinipa siya. Pagsabog. Masyadong mabilis ang sipa na ito, at napakalakas ng lakas nito. Nang iyangat ni Edward Cheng ang kanyang ulo na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, sinipa siya ni Andrew at lumipad ng ilang metro, tumama sa isang haligi sa dingding. Pagsabog. Ang buong dingding ay basag. Nalugmok si Edward Cheng sa sahig, nakahawak sa kanyang tiyan, nagsusuka ng apdo. Si Andrew Cheng ay may masungit na mukha, hindi nasisiyahan sa nakagagalit na layunin ng pagpatay, lumakad papunta kay Marian Yang, yumuko, at marahang binuhat siya. Huminga ng malalim si Andrew Cheng at tumingin kay Marian, na malambot at puno ng mga galos ang kanyang braso. Maglakas loob na saktan si Marian Yang. Siya Edward Cheng ay naglakas loob na bugbugin ang kanyang asawa. Nahati ang pamilya Cheng. Malas. Sirain mo. Pagpatay. Pinsan Andrew, sa wakas nakabalik ka na.
Buti na lang at hindi ko sila napatay kaagad, kung hindi ay konting bangkay na lang ang makikita mo. Si Edward ay akmang babangon mula sa lupa ng nanginginig, pinunasan ang dugong umaapaw sa gilid ng kanyang bibig, nanlamig ang kanyang mga mata, at tumingin siya kay Andrew Cheng, na kalahating nakaluhod sa lupa. Ang tanging tagapagmana ng pamilya Cheng sa Changsan Island. Hahaha, basura yan. Matapos mapatalsik sa isla ng Changsan sa loob ng 7 taon, anong mga kwalipikasyon ang mayroon siya para magmana ng pamilyang Cheng? Lalo na ngayong may bisa pa ang family ban, sayang talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Edward Cheng ngayong gabi. Kahit na siya ang ika-6 na young master ng isang hateng pamilya, sa kanyang paningin, ang isang pinakamatandang young master na ang sariling pamilya ay pinagbawalan ay hindi dapat gumawa ng anumang waves. Hanggat tinanggal si Andrew Cheng, si Edward Cheng mismo ay maaaring magmana ng posisyon ng pinuno ng pamilya ng Sangay, at pagkatapos ay isama ang pangunahing pamilya, ang buong pamilya ng Chen, at ang buong Changsan Island ay magiging kanya. Ganap na tama. Si Edward Cheng ay mayabang at dominante, ang kanyang lobo na ambisyon at ang kanyang pagmamataas. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang mga paghahandang ginawa ni Andrew Cheng sa nakalipas na 7 taon, o sa madaling salita, hindi niya lubos na kilala si Andrew Cheng. Ang sulok ng bibig ni Andrew Cheng ay nagdulot ng napakalamig ng ngiti, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, isang pares ng mga mata ang sumambulat na may nakagagalit na layuning pumatay, at sinabi kay Edward Cheng, sinagad mo ang aking pasensya, ngayon, walang sino man sa inyo ang makaalis. Manatili ka rito at lumuhad para humingi ng tawad sa aking asawa at anak. Hinihiling mo sa akin na lumuhad at humingi ng tawad sa asong ito at sa asong iyon. Ngumiti si Edward Cheng nakakainsulto at sinabing, pinsan, nalilito ka ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Nakalimutan mo na ba ang iyong pagkakakilanlan? Naikuyom ng mahigpit ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamao, hinawakan si Marian Yang sa isang gilid ng sofa, at sinulyapan ang 8 bodyguard na nakatunik suit sa likod ni Edward Cheng, na lahat ay maingat na piniling mga elite. Malamig niyang sinabi, ngayon, ikaw, Edward Cheng, ay mamamatay ng malungkot. Sinulyapan ni Edward Cheng si Andrew Cheng ng masama, talagang hindi niya maintindihan, isang basurang pinaalis sa isla ng Changsan sa loob ng 7 taon, kung gaano karapat-dapat na sabihin ang mga ganoong salita. Sa mata ni Edward Cheng, si Andrew Cheng ay isang walang kwentang tao na walang lugar para maging tagapagmana ng kanyang pamilya. Pinsan, masasabi kong ang yabang mo pa rin pagkatapos ng 7 taon nating hindi nagkita, pero parang lahat ng Cheng family natin ay mayabang. Baliw ka, past mo yun? Pero iba na ngayon, pinalayas ka sa pamilya, at may ban ka pa, dahil lang sa ganito ka, ano pinaglalaban mo sa akin? Galit na sabi ni Edward, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang 8 bodyguard na nakasuot ng tunic suit sa likod niya ay tumayo at pinalibutan si Andrew Cheng. Malamig na sinabi ni Edward Cheng, pinsan, pakinggan mo ang payo ko, bumalik ka sa akin at talikuran mo ang iyong pagiging tagapagmana. Sa ganitong paraan, magiging ligtas ang iyong asawa at anak, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit, hindi lamang sa iyo, sa asawa at anak, basta ang mga tao sa paligid mo, hahanapin ko sila isa-isa, at pagkatapos ay mawawala sila sa mundong ito. Mawala! Nang marinig ito ni Marty Pinyin, ang kanyang puso ay nanginginig ng husto. Who the hell is this guy who dares to say such big words? Hindi talaga siya takot mahuli. Napakayabang. Natakot si Aling Martha, hinding-hindi niya hahayaang madamay ni Andrew Cheng ang kanyang pamilya, sayang. Andrew Cheng, ano ka pa, bilasan mo na bumalik sa kanya, wag mo na akong idamay at ang anak ko. Simula ngayon umalis ka na sa pamilya namin ni Yang, wala na ang manugang ko. Hiwalayan kita. Diretsyong tumayo si Marty Pinyin mula sa sofa, itinuro si Andrew Cheng at sumigaw. Nakakatuwa talaga ang eksenang ito. Natawa si Edward Cheng nang makita niya ito, naawa siya kay Andrew Cheng, at sinabing, pinsan, malungkot ka, hindi ka nakikilala ng biyenan mo, saan napunta lahat ng kay-abangan at kay-abangan mo. Ngayon, ang isang bulok na tulad mo, ano ang mga kwalifikasyon mo para magmana ng pamilya? Kwalifikasyon. Bahagyang ibinaba ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, tumingin kay Marian Yang sa sofa, at sinabing, talagang wala akong mga kwalifikasyon para sabihin ang mga bagay na iyon sa loob ng maraming taon, ngunit
Biglang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, tumingin kay Edward na may nagbabagang tingin, at galit na nagsabi, lahat ng mayroon ako ay hinding-hindi mauunawaan ng mga langgam. Ang aking mga kwalifikasyon, hinding-hindi mo makukuha ang pamilyang Cheng, palaging ihiwalay ang iyong pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang mga mata ni Andrew Cheng ay kumislap sa galit, at siya ay gumawa ng isang preemptive attack. Napakabilis ng kanyang pagkilos kaya hindi man lang nakita ni Edward Cheng kung paano siya sumalakay. Nagbago ang ekspresyon ni Edward Cheng, si Andrew Cheng ay may napakalakas na kakayahan. Paano ito posible? Natigilan si Edward Cheng, pinagmamasdan si Andrew Cheng na isa-isang inaalagaan ang mga bodyguard na dinala niya. Iyan ang mga piling tao na maingat na pinili ng pamilya, at sila ay naruroon bilang 1 hanggang 10. Gayunpaman, ngayon, sila ay ganap na tinatrato tulad ng mga panakot, isa sa bawat binti. Si Edward Cheng ay labis na natakot na ang kanyang mukha ay kasing putla ng puting papel, at siya ay nakatayo doon na nanginginig, hindi nangangahas na magsalita, ni hindi humihinga. Dahil, pinanood niya si Andrew Cheng na ibinagsak ang huling bodyguard sa lupa. Ang mga bodyguard na nakahandusay sa lupa ay pawang paralisado. Paano ka magkakaroon ng gayong mga kasanayan? Sino ka? Natarante si Edward Cheng, umatras ng ilang hakbang, at tumingin kay Andrew Cheng nang hindi nasusuka. Paano ito posible? Siya ay pinalaya sa pamilya sa loob ng 7 taon, at siya ay isang wasted na manugang sa loob ng 3 taon. Saan niya nakuha ang mga nakakatakot na kasanayang iyon? Pinsan mo ako. Malamig na nagsalita si Andrew Cheng, at humakbang ng ilang hakbang patungo kay Edward, na nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, si Edward Cheng ay natakot umihi, bumagsak sa lupa, patuloy na gumagapang pabalik, at napabuntong hininga, ikaw ano ang gusto mong gawin? Ako ang ika-6 na young master ng pamilya Cheng, hindi mo. Hindi mo ako mahahawakan. Ika-6 na young masters. Ngumisi si Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay puno ng panlalamig, at pinagalitan, alam mo pa rin na ikaw Edward Cheng ay ika-6 na young master ng isang hateng pamilya. Anong mga kwalifikasyon at pagkakakilanlan ang kailangan mong piliin sa aking site? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Para bugbugin ang asawa at mga anak ko. Pinilit mo akong patayin ka. Pagsabog. Sinipa ni Andrew Cheng ang dibdib at tiyan ni Edward Cheng ng malakas. Si Edward Cheng ay samuka ng isang subo ng dugo, at naramdaman na nabali niya ang ilang tadyang sa kanyang dibdib. Ang matinding sakit ay nagpakawala sa kanya ng mahabang panahon. Nakalimutan mo na ba Edward Cheng ang utos ng pamilya, ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang young master ng pamilya? Napaungol si Andrew Cheng. Tinapin ni Edward Cheng ang kanyang dibdib, dumudugo ang mga sulok ng kanyang bibig, malamig siyang tumawa, at pinagalitan, hehe, sa tingin mo matatakot ako sa iyo. Hindi mo ba nakikita kung sino ang nakatayo ngayon sa labas? Matagal nang inayos ni Edward Cheng ang mga tao sa labas, at sila ay mga personal na gwardya na sumusunod sa kanya mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Tumingin siya sa figurang lumalabas sa kadiliman sa tarangkahan, na may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, at umungol kay Andrew Cheng at sumigaw ng mayabang. Andrew, gaano ka man kalakas at kung paano mo talunin ang mga bodyguard na dinala ko, sa palagay mo ba, magagawa mong talunin pa rin siya? Lalong naging malungkot ang puso ni Edward Cheng, habang nakatingin sa figurang naglalakad sa pintuan, sumigaw siya, patayin mo ang kanyang asawa at anak para sa akin. Gayunpaman. Sa mga mata ni Edward Cheng, hindi gumagalaw ang figura, ang huli ay hinihila pa rin ang isang tao na parang patay na aso. Pagsabog. Ang isang walang malay na figura ay direktang itinapon ng isang figura sa gate, at gumulong sa lupa ng ilang beses. Nagulat ang mga mata ni Edward Cheng, at pinagmasdan niya ang lalaking itinapon sa kanyang mga paa na tinanggal, siya pala ang kanyang personal na bantay. Ito, paano nangyari ito? Bigla niyang inangat ang ulo niya at muling tumingin sa pinto, only to realize na hindi ang kanyang bodyguard ang figura, kundi isang gwapong lalaki. Sir Andrew, nagtatago sa dilim ang taong ito, at madali ko lang itong nalutas. Walang pakialam na sabi ni Arlan Pei ang isa sa mga kaibigan at tao ni Andrew Cheng, kumunot ang kanyang mga kilay, at sinulyapan niya ang sitwasyon sa silid. Hindi nakita ni Andrew Cheng ang nangyari sa likod ng mga eksena, tumingin kay Edward Cheng na may malungkot na mga mata, at sinabing, sino ang nagpadala sa'yo? Bakit, ikaw Andrew Cheng ay naglakas loob pa ring patayin ako?
Ang unang tuntunin ng pamilya ay hindi dapat magpatayan ang parehong angkan. Kung maglakas loob ka na patayin ako, tuluyan kang mapapatalsik sa pamilya mo, mawawalan ka ng katayuan. Bilang tagapagmana, at matututo ka mula sa puno ng pamilya. Inalis sa listahan mula ngayon, ito ay nagiging walang silbi. Tumawa ng malakas si Edward Cheng, umuubo ng dugo mula sa kanyang bibig. Mayabang. Napakayabang niya kahit malapit na siyang mamatay. Nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng, at tinitigan niya si Edward Cheng na may nag-aalab na mga mata, at sinabing, sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Kabanata 323. Malamig at kumikinang na mga mata. Laganap na may tensyong pagpatay sa buong bahay. Tahimik na tumingin si Andrew Cheng kay Edward Cheng, hakbang-hakbang na naglakad patungo sa kanya, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kwelyo, hinayla siya mula sa lupa, at malamig na sinabi, Edward Cheng, dahil hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay, tama ba? Iniisip mo pa rin bang pahahalagahan kita? Itinaas ni Edward Cheng ang kanyang ulo, dumudugo ang kanyang bibig, at mayabang na sinabi, hehe, pinsan, huwag kang masyadong nakakatakot, kung maglakas loob kang umatake, sinimulan mo na, ito ay walang iba kundi ang takutin ako, ang lakas ng loob mong patayin ako no. Handa ka bang talikuran ang iyong katayuan bilang tagapagmana ng pamilya? Ang tiwala ni Edward Cheng ay nagmula sa mga tagubilin ng pamilya. Ang parehong angkan ay hindi maaaring pumatay sa isa't isa. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa istruktura ng pamilyang iyon? Biglang, malamig na sinabi ni Andrew Cheng, at ang gilid ng kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding pagpatay na layunin. Nanginig si Edward Cheng nang makita niya ang mga mata ni Andrew Cheng, at nauutal at nagtanong, ano ang gusto mo? Itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang kamay at sinuntok ng malakas si Edward Cheng sa tiyan. Dahil sa suntok na ito ay kumirat ang tiyan ni Edward Cheng at nagsuka siya ng dugo. Pagsabog. Sumunod, sinipa ulit ni Andrew Cheng at diretsyong sinipa. Sinipa niya ng malakas ang dibdib at tiyan ni Edward Cheng, at sa naunang sipa, hindi bababa sa 5 o 6 na tadyang ang nabali. Sa pagkakataong ito, si Edward ay nakahiga sa lupa na parang patay na aso, nagsasalita sa sakit at humihinga ng dugo. You can't kill me, I'm the 6th young master of a detached family. Pinisil ni Edward Cheng ang pangungusap na ito mula sa kanyang mga ngipin, at pinanood si Andrew Cheng na nakahawak sa kanyang kamay na bakal at naglalakad patungo sa kanya na may malamig na mukha. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naramdaman niya ang hininga ng kamatayan. Si Andrew Cheng, talagang naglakas loob siyang patayin. Edward Cheng, binubuli mo ang asawa ko, binugbog mo ang anak ko, at paulit-ulit mong hinahamon ang bottom line ko. Kahit na ikaw ang young master ng isang hating pamilya, gusto kitang patayin ngayon, at walang makapagliligtas sa iyo. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, at muling sumuntok. Ang suntok na ito ay umani ng labis na galit. Nanliit ang mga mata ni Edward, nakita niyang bumagsak ang kamay na bakal sa kanyang mukha, at sumigaw, Lolo, iligtas mo ako, iligtas mo ang apo mo. Bigla. May malamig na sigaw mula sa pinto. Stop, who dares to touch my apo? Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong tangsot ang biglang lumitaw sa pintuan ng bilya, at sa likod niya ay nakatayo ang isang dosenang nakaayos na mga gwardya, lahat ay nakatingin sa eksena sa sala. Ang matandang ito na nakatangsot, na may kulay abo na mga templo, madilim na mukha, matangos na ilong, isang suwail na tingin sa kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, ay hindi galit at mayabang, na may hininga ng isang matandang mataas na ranggo. Bukod dito, sa tabi niya, nakatayo pa rin si Helen Jing. Nakasuot ng mahabang puting one-piece na damit, may hawak na puting maharlikang Persian cat na may double pupil sa kanyang mga braso, na may mahinang pagngisi sa gilid ng kanyang bibig. Biglang huminto si Andrew Cheng sa ere na may isang suntok, at nang lumingon siya, nakita niya ang matanda. Nang makita ni Edward Cheng ang matanda na nakatangsot sa oras na ito, tuwang-tuwa siya, iniisip na siya ay naligtas, at desperadong sumigaw, ito ay uhog at luha, Lolo, sa wakas nandito ka na, bilasin mo, dapat mong turuan ang basurang ito. Inaapi niya ang mga kapwa-angkan. At papatayin niya ako, Lolo, dapat mo siyang parusahan ng matindi, pinakamahusay na makipagtulungan sa tiyuhin ng law enforcement hall para tanggalan siya ng kanyang katayuang tagapagmana. Umiyak at humagulgol si Edward Cheng.
Andrew Cheng, napakatapang mo, anong lakas ng loob mong kumilos sa harap ng aking mga mata, nilabag mo ang utos ng pamilya, at pareho ang ugat ng kaguluhan. Ayon sa batas, dapat kang paalisin sa iyong pamilya at pagkaitan ng iyong mga karapatan. Ang iyong pagkakakilanlan bilang isang inapo ng pamilya Cheng. Ang matandang lalaki na nakatangsot ay inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, sinulyapan si Edward Cheng na nabugbog ng husto sa lupa, at pagkatapos ay sinabi kay Andrew Cheng sa malamig na boses. Damn, Andrew Cheng? Talagang naglakas loob siyang pumatay sa harap niya, kinuha ba niya ang kanyang tiyuhin sa kanyang mga mata? Sumimangot si Andrew Cheng, halatang hindi inaasahan na ang mga tao mula sa law enforcement hall ng pamilya ay pupunta sa Young family. Sumulyap siya kay Helen Jing, dahil kaya sa pangalawang tiyuhin. Bakit, noong nakita mo ako, Andrew Cheng, hindi mo alam kung ano ang itatawag sa akin? Malamig na sabi ni Mr. Emilio Cheng, hawak pa rin ang kanyang mga kamay sa likod, natatakpan ng hamog na nagyelo ang kanyang mukha. Siya ay miyembro ng Cheng Law Enforcement Hall. Mayroong kabuuang 10 miyembro ng pamilya sa Law Enforcement Hall. Sila ay mga taong maingat na pinili mula sa pangunahing pamilya at mga pamilya ng sangay. Lahat sila ay maimpluwensyang senior figure sa pamilya, at sila ay mga taong mahigpit na sumusunod sa mga utos ng pamilya. Bukod dito, sa isang aspeto, kinakatawan nila ang mukha at banta ng pamilya. Sa makatuwid, nang makita sila ng mga ordinaryong alagad ng pamilya Cheng, ito ay isang daga na nakakita ng pusa at gumapang hanggang mamatay. Hanggat ikaw ay pinagagalitin dahil sa paglabag sa mga utos ng pamilya, ito ay hindi bababa sa 3 buwan na pagkakakulong sa maliit na itim na bahay. Ang maliit na madilim na silid sa Cheng Family Law Enforcement Hall ay parang bangungot. Tio Emilio. Tumaas ang kilay ni Andrew Cheng at tumawag pa rin. Sa oras na ito, pumasok si Emilio Cheng, tumingin kay Edward Cheng na nakahandusay sa lupa, tumalikod at sinabi kay Andrew Cheng, bullying the same clan, naaalala mo ba kung ano ang ika-17 artikulo ng Family Order? Araw-araw mo ba itong binabasa? Araw-araw. Mensahe. Sa pagharap sa agresibong pagtatanong ni Master Emilio, nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng. Ang matandang ito ay halatang gustong bigyan ang sarili ng isang malaking sombrero nang walang pinipili. Tito, hindi mo ba ako tinanong kung bakit ko siya sinaktan? Malamig na tanong ni Andrew Cheng na may galit sa kanyang puso. Ito ay galit kay Tio Emilio. Para sa isang masungit na matanda. Kalahati ng mga lumang bagay sa Law Enforcement Hall ay pawang mga lumang bagay na may mga nakapirming ideya. Si Emilio Cheng ay malamig na tumingin kay Marian Young at Milzen sa tabi niya, hindi man lang pinansin, at sinabing, isang babae at isang bastard na walang pundasyon. Bilang tagapagmana ng pamilya, maglakas loob kang maglakas loob sa kawalan ng ganitong kaayusan ng pamilya, kinukuha mo ba ang aking tiyuhin sa iyong mga mata, kinukuha mo ba ang kaayusan ng pamilya sa iyong mga mata, at kinukuha mo ba ang paghihiwalay ng ating pamilya sa iyong mata? Agresibo. Magtanong at magtanong. Malamig ang kapaligiran, at halos masira. Puno ng lamig ang mga mata ni Andrew Cheng, at sa unang pagkakataon ay nagalit siya sa kanyang mga nakatatanda. Nakakagulo talaga. Ang pangitaas na sombrero na ito ay napakadaling itali. Ang lolo at apo ay talagang iisang raccoon dog. Nang makitang hindi nagsasalita si Andrew Cheng, galit na sinabi ni Master Emilio, Andrew Cheng, mula ngayon, sintensyahan kita ng 3 buwang pagkakakulong, aalis ka agad, at putulin ang lahat ng gapos na mayroon ka rito, para sa iyong asawa at mga anak, tayo na mismo ang mag-aayos. Pagkakulong. May kanya-kanyang ayos ang asawa at mga anak. Tumawa si Andrew Cheng, napakagaling na tiyuhin ng Law Enforcement Hall, napakahati ng pamilya. Sa tingin mo ba ay malambot na persimmon si Andrew Cheng, nakukurutin mo lang? Andrew Cheng, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti. Kung maglakas loob kang sumuwi sa aking mga utos, sumuwi sa aking Law Enforcement Hall, at maghintay para sa iyong mga resulta, dapat ay napakalinaw mo. Kahit hindi mo iniisip ang sarili mo, dapat alagaan mo rin ang asawa mo. Isaalang-alang ang bata. Malamig na sabi ni Emilio Cheng, ang pangungusap na ito ay lubhang nagbabanta. Nakasimangot si Andrew Cheng, nakatingin kay Marian at Milzen na nakahiga sa sofa, puno ng galit ang kanyang puso. Si Arlan Pei ay nakatayo sa gilid, at inihanda na niya ang lahat. Hanggat ang young master ay nagbibigay ng utos, ang lahat ng mga taong ito ay dapat manatili.
Sa sandaling ito, galit na galit si Arlan Pay at hindi pa siya nakakita ng ganoong katapangan na pagkakahati ng pamilya. Si Helen Jing, mula simula hanggang wakas, ay nakatayo sa tabi ng panunood ng drama, tinutokso ang Persian cat sa kanyang mga bisig. Nang makitang hindi nagsasalita si Andrew Cheng, hinisyo ni Emilio Cheng ang gilid ng kanyang bibig, sinenyasan ang gwardya sa likod niya, at sinabing, ibalik mo si Edward. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga gwardya ay maringal na pumasok sa sala, inalalayan si Edward Cheng, at lumabas ng sala. Nang dumaan si Edward Cheng sa gilid ni Andrew Cheng, huminto siya, napahawak sa kanyang dibdib, hehe coldly provocatively smiled, Andrew Cheng, mahal kong pinsan, hindi lang ikaw ang tagapagmana ng pamilya, hindi mo ako papatayin. Galit ka 'di ba? Bakit parang aso ka ngayon? Tignan mo asawa at mga anak mo, binugbog ko, ha, wala ka talagang pakialam. Itapon mo. Tumawa ng walang prinsipyo si Edward Cheng, walang dapat ikatakot. Kasama ang kanyang lolo dito, nang ahas si Andrew Cheng na maging mapangahas. Tiyak na hindi. Pagkatapos noon, umubo si Edward Cheng ng ilang beses, tumingin kina Marian at Milzen, at sinabing, dalawang asong babae, maaga o huli, papatayin ko kayong dalawa. Pagkatapos, dahan-daang lumabas ng sala si Edward sa tulong ng mga gwardya. Nanatili din sandali si Emilio Cheng, at sa wakas ay sinabi kay Andrew Cheng, sana ay magawa mo ito sa iyong sarili. Ang usapin ngayon, ay report ko talaga sa Law Enforcement Hall, you better be prepared. Pagkatapos ng lahat, iwinagayway ni Emilio Cheng ang kanyang manggas at akmang aalis na may kasama. Ngayon na. Si Andrew Cheng, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay kinuyam ng husto ang kanyang mga kamao ay naging pula at lila. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na liwanag, nakatitig kay Edward Cheng na apo ni Emilio Cheng na naglalakad palabas ng sala, sumisigaw, ngayon, sino man ang maglakas loob na lumabas sa bilya na ito, ang tanging paraan upang wakasan ay kamatayan. Nang bumagsak ang boses ni Andrew Cheng, kasabay nito, 12-dosenang itim na komersyal na sasakyan ang nagtipon sa labas ng Palace No. 1 sa Longcheng Bioan. Nanguna ang espesyal na pugiet na kotse ni Mr. Oliver Lee, isang itim na Maybach. Swish! 12-dosenang mga itim na sasakyang pangkomersyo, bumukas ang mga pinto, at isa-isang tumalon sa labas ng mga sasakyan ang mga tao na nakasuot ng itim na suit, lahat ng mga **** na lalaki. Bumaba si Oliver Lee, tinanggal ang kanyang sombrero, at nagmamadaling pumasok sa villa. Biglang pinalibutan ng 12-dosenang mga tao na naka-black suit ang damo sa labas ng villa. Nang makita ang eksenang ito, nanginginig si Emilio Cheng at ang iba pa, lumingon ang kanilang mga ulo at tumingin kay Andrew Cheng, at nagtanong, Andrew Cheng, ano ang gusto mong gawin? Nang sandaling ito ay lumuhad si Andrew Cheng sa harap ng sofa, bahagyang hinawakan sina Marian at Milzen, at sumenya sa ilan sa mga tauhan ni Oliver Lee na pumasok, dalhin muna sila sa ospital. Si Marian Yang ay tumingin kay Andrew Cheng na tulala, na may luhang umaagos sa gilid ng kanyang mga mata, at bamulong, asawa, huwag kang manggulo. Sa oras na ito, nagmamalasakit pa rin si Marian kay Andrew. Dahil narinig din niya ang pangkalahatang sitwasyon, napakakomplikado ng relasyon ng pamilya ni Andrew Cheng. Okay lang don't worry may sarili akong sukat. Magiliw nang umiti si Andrew Cheng, pinapanood ang kanyang mga nasasakupan na inilabas sina Marian at Milzen, at pagkatapos ay agad na namula ang kanyang mga mata, at siya ay galit na galit. Sumunod siya, hakbang-hakbang, tumuntong sa mga tile sa sahig gamit ang dada, at naglabas ng piano concerto ng kamatayan, na tumatama sa puso ni Emilio Cheng at ng iba pa. Nakakatakot. Ngayon, ako, si Andrew Cheng, bilang tagapagmana ng pamilya, ay opisyal na inihiwalay ang pamilya mula sa iyo, ang kadugo ni Emilio Cheng, at naglabas ng utos ng pagpapatalsik. Kung may pagsuway, papatayin ko ng walang awa. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, mayroon na siyang jade wrench sa kanyang kamay, itinaas ito sa hangin, at sumigaw, nandito ang, Commander, may mga ngahas bang hindi sumunod? Kabanata 324. Isang order. Nagulat ang lahat. Lalo na si Emilio Cheng at ang iba pa, pati si Helen Jing, namutla ang kanilang mga mukha sa sandaling ito. Iyon ang simbolo ng, Commander. Ito talaga ang utos ng Commander. Puno ng puot. Aurelio Cheng, talagang ibinigay ang isang mahalagang bagay kay Andrew Cheng.
Natarante si Emilio Cheng, umikot ang kanyang mga mata, nagpapakita ng malamig na liwanag. Hindi niya inasahan na ang maliit na Andrew Cheng ay may hawak na commander. Ito ay isang jade wrench na maaaring magpakilo sa hukbong sandatahan ng pamilya Cheng sa kalooban. Ito ang pamana ng pamilya Cheng. Hindi mapakali si Helen Jing sa oras na ito, malamig ang kanyang mukha, gumagalaw ang kanyang mga mata, at diretsyong nakatingin ang kanyang mga mata sa jade wrench sa kamay ni Andrew Cheng. Matagal na niyang gustong makuha ang bagay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na maagang ibibigay ito ng lalaking si Aurelio Cheng kay Andrew Cheng na kanyang paboritong pamangkin. Malas. Andrew Cheng, mapangahas ka, mapangasar, sa palagay mo ba ay maaaring paalisin ng isang commander ang aking linyang Emilio Cheng mula sa pamilyang Cheng? Ikaw ay delusional. Ako ang iyong tiyuhin. Ako ay kapatid ng iyong lolo, ang direktor. Galit na galit si Mr. Emilio, itinuro si Andrew Cheng at umuungal. Hindi ba siya nataranta? Panic. Natakot din si Edward Cheng, alam niya mula sa murang edad kung ano ang ibig sabihin ng utos na ito, katumbas ito ng Imperial Guard na ipinagkaloob ng sinaunang emperador at milyon-milyong mga sundalo. Nakakakilabot dito. Lolo, ano ang dapat kong gawin? Nasa kamay niya ang mga utos ng commander. Tapos na ang pamilya namin. Natarante si Edward Cheng, at ay nalalaya ng mga bantay, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Narinig niya na minsang ginamit ni Aurelio Cheng ang hari para sirain ang mga itim na puwersa sa isang bansa, at pagkatapos ay direktang kinuha ang maliit na bansa. Silent stand up for me, bakit nagpapanik ang apo kong si Cheng? Gusto kong makita kung bakit niya ako pinaalis ngayon. Magkadugo kami. Malamig na sabi ni Master Emilio, malamig ang sulok ng kanyang mga mata, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita ng pagngisi. Sa oras na ito, pinalibutan ni Oliver Lee ang buong Palace One sa mga tao, sa loob at labas, lahat ng mga tog na naka-black suit. Master Cheng, naayos na ang lahat. Magalang na tumayo si Mr. Oliver Lee sa tabi ni Andrew Cheng, kumislap ang kanyang mga mata, at sinulyapan niya ang taong kaharap. Nakatanggap din siya ng isang biglaang utos, at pagkatapos ay nagmamadaling pinakilos ang kanyang lakas upang sumugod. Si Miguel Bay na kanang kamay ni Oliver Lee ang malubhang nasugatan at ipinadala sa ospital. Sumunod si Oliver Lee, malapit sa Palace One. Malinaw, hindi masabi ni Miguel Bay kay Mr. Lee ang nangyari ngayong gabi, dapat ay dahil masyadong mabilis at masyadong malupit ang pagbaril ng kabilang partido. Tumango si Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata sa sandaling iyon, nakakunot ang kanyang mga kilay, kumislap ang kanyang mga mata sa matinding galit, at tumingin siya kay Emilio Cheng at sinabing, dahil lang sa tagapagmana ako ng pamilyang Cheng, at dahil sa mensaheng general sa kamay ko, ngayon, aalisin ko siya. Humiwalay sa linya ni Emilio Cheng. Galit na galit si Andrew Cheng, kahit na ang sangay na ito ng angkan ni Emilio Cheng ay tiyuhin niya, masyado siyang mayabang at mayabang. Lalo na nang inabuso nila si Marian Young at ang kanyang anak na si Milzen, hinding-hindi siya uupo. Paano kung patayin ko sila? Paano kung lumabag ako sa utos ng pamilya at sama-samang susuriin ng law enforcement hall? Ngayon, ako, si Andrew Cheng, ay gustong makita ng mga tao sa dilim kung ano ang mangyayari kung magagalit ako. Kung paano inaapi ng tadhana ang aking asawa at mga anak. Ang mga gwardya na dinala ni Emilio Cheng ay tahimik lahat sa oras na ito. Dahil sila ay maingat na pinili mula pagkabata hanggang sa pagtanda at mahigpit na sumusunod sa mga utos ng Diyos na Amo. Ngayon lang, sa sandaling lumabas ang itong pangkalahatang utos, wala silang magagawa kundi tumabi ng masunurin. Ang makita ang pangkalahatang kaayusan ay parang nakikita mo si Master Aurelio Cheng. Ngunit sa sandaling ito, si Helen Jing, na matagal nang hindi nagsasalita, ay tumayo na may malamig na mga mata, at nagsabi, Andrew Cheng, ipinapayo ko sa iyo na huminto, dapat mong malaman na si Uncle Emilio ang direktor ng Law Enforcement Hall. At siya ang kinatawan ni Andrew Cheng. Commander, kung gagawin mo ito, wala itong mabuting maidudulot sa iyo. Noong una ay gusto lang ni Helen Jing na hilingin sa mga tao mula sa Law Enforcement Hall na pumunta sa ilog para balon si Aurelio Cheng, ngunit hindi niya inaasahan na ang apo ni Emilio Cheng, si Edward Cheng, ay pupunta sa Palasyo 1 para sa paggawa ng gulo. Medyo baliw. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ang tagapagmana ng pamilya, at siya, isang batang master ng isang hiwalay na pamilya, ay nangahas na maging napakayabang. Sinaktan din niya sina Marian at Milzen.
Matagal nang malinaw na nakita ni Helen Jing na sina Marian Young at Milzen ay tiyak na reverse scale ni Andrew Cheng. Hindi ito magiging madali. Habang nagsasalita, malamig pa rin ang tingin ni Helen Jing kay Edward Cheng, ang walang utak na pangalawang henerasyong ninuno. Ang gayong tao, na isinilang sa isang pamilya ng sangay, ay ganap na nadumisan ang sangay ng pamilyang Cheng. Helen Jing, gusto mo bang alagaan ang bagay na ito? Payo ko, pag-isipan mong mabuti. Hindi kita gagalawin, dahil Helen Jing ang pangalan mo, dahil kabilang ka sa pamilya Jing. Ngunit kung maglakas loob kang pigilan ako ngayon, wala ang pamilyang Jing, kailangan. Nilinggan ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malamig na liwanag, nakatingin kay Helen Jing. Ang mga mata na iyon ay puno ng layuning pagpatay at babala. Nanginig ang buong katawan ni Helen Jing nang makita niya ang titig na ito, hindi pa niya naranasan ang ganoon kalamag na hangarin sa pagpatay kay Andrew Cheng. Malabong nalampasan ang kanyang ama na si Armando Cheng. Ganap na tama. Ang ganitong uri ng hangarin sa pagpatay ay sadyang walang talo. Walang pagpipilian si Helen Jing, sumulyap kay Emilio, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang payat na kamay ng Jade, at mayroon ding simpleng Jade lock sa pagitan ng kanyang mga hinlalaki. Malamig niyang sinabi, Andrew Cheng, hindi lang sa iyo ang utos ng commander, kundi mayroon din ako. Bagamat magkaiba ang kahulugan ng utos ng aming dalawang commander, sa ngayon, pareho kami ng utos. Pagkatapos magsalita, nagpatuloy si Helen Jing, ang mga gwardya ng pamilyang Cheng ay sumunod sa mga utos at nanumpa na protektahan ang linya ng dugo ni Emilio Cheng hanggang mamatay. Kung iginiit ni Andrew Cheng na kumilos ng walang ingat, ang utos ng pamilya ang pangatlo sa pinakamahalaga, na pumatay sa parehong tao. Pamilya, inalis ang mga paa, at sinamahan sila pabalik sa Ancestral Hall. Sa isang iglap, ang buong palaswan ay puno ng goosebumps. Ang mga gwardya na hindi nang ahas na kumilos, ay nakatanggap na ngayon ng utos, at lahat sila ay nasa isang sitwasyong laban sa pagkubkob, kasama si Emilio Cheng at ang iba ay mahigpit na binabantayan. Ngumisi si Emilio sa kanyang puso at mapangahas na sinabi, Andrew Cheng, na-miss ko ang iyong unang pagkakasala. Wala tayong pakialam sa mga usapin ngayon, paano na lang hayaan. Alam din ni Emilio Cheng na ngayong gabi, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos, lalo na't si Andrew Cheng ay may commander at general sa kanyang mga kamay, kung ito ay talagang isang labanan sa buhay at kamatayan, ito ay hindi katumbas ng halaga. Kaya naman, pinili ni Master Emilio Cheng na sumuko. Gayunpaman, malamig na tumawa si Andrew Cheng, gaya ng sinabi ko, ngayon, ikaw, Emilio Cheng, ay dapat na maalis. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, 12-dosenang mga tog na dinala ni Mr. Oliver Lee ang biglang naglabas ng mga anti-riot bar mula sa kanilang mga baywang. Pagnanais. Ang aksyon ay pare-pareho. Napuno ng malamig na amoy ang buong hangin. Sumigaw din si Helen Jing sa malamig na boses, Andrew Cheng, matapang ka. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang sitwasyon. Naglakas loob ba talaga siyang gawin iyon? Ito si Master Emilio, kasama ang hula ni Helen Jing tungkol kay Andrew Cheng. Nakita niyang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang palad, at pagkatapos ay humampas na parang matalim na espada, sumisigaw, pindutin ang. Sa sandaling ito, napagtanto ni Helen Jing at ng iba pa, mula sa dagindong ni Andrew Cheng, ang kanyang matinding galit. Siya ay totoo. How dare he didn't ignore the orders of the generals and the family. Junior Andrew Cheng, how dare you? Hinamak mo ang utos ng pamilya Cheng at ang paghihiwalay natin. Hindi ka qualified na magmana ng pamilya. Pagbalik ko, tatanggalin ko talaga ang status mo bilang tagapagmana. Si Master Emilio ay umungal sa galit at ganap na galit. Ngunit hayaan siyang umungol, sa walang kabuluhan. Si Master Emilio Cheng ay isang ambisyosong tiyuhin na kapatid sa lolo ni Andrew Cheng sa ama. Dumagsa ang mga tao ni Oliver Lee, at agad nilang nilabanan ang mga gwardya na dinala ni Emilio Cheng. Napakalupit ng eksenang ito. Bagamat malalakas ang mga tauhan ni Oliver Lee, sila ay bahagyang mas masahol pa sa mga bantay ni Emilio Cheng. Ang lakas ng magkabilang panig ay ganap na makabawi sa pagkakaiba sa mga numero. Bagamat medyo kalunos-lunos, pagkatapos ng 10 minutong pakikipaglaban, lahat ng mga bantay ni Master Emilio ay napigilan. Maging si Emilio Cheng mismo ay pinigilan ni Arlan Pei gamit ang kanyang backhand, kaya lumuhad siya sa damuhan.
Si Helen Jing doon ay natural na hindi komportable, ngunit may malapit na babaeng katulong sa likod niya Rose Jing, na nagbabantay sa kanya sa likod niya at nagpapanatili ng malamig at marangal na ugali. Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin kay Rose Jing at Helen Jing sa likod niya. Hindi pa niya planong salakayin si Helen Jing. Well, hayaan siyang makita ang kanyang sariling paraan. Lumakad ng ilang hakbang si Andrew Cheng hawak ang kapangyarihan ng commander sa kanyang mga kamay at dahan-daang naglakad patungo kay Emilio Cheng, nakatingin sa kanyang mayabang na tiyuhin, at malamig na sinabi, Emilio Cheng, opisyal na akong nagpapalabas ng utos ng pagpapatalsik sa iyo bilang tagapagmana ng aking pamilya. Ikaw, Emilio Cheng, ay pinatalsik mula sa pamilyang Cheng. Ang bloodline ni Emilio Cheng ay aalisin sa Changsan Island sa loob ng 3 araw, at ang mga lalabag dito ay papatayin ng walang awa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, direktang hinablot ni Andrew Cheng ang riot stick na ibinigay ni Oliver Lee, at ilang stick ang nahulog sa galit, na direktang tumama sa mga paa ni Emilio Cheng at Edward Cheng. Sirain, sirain. Ang buhay ng isang taong may kapansanan. Ano? Nagpatuloy ang mga hiyawan. Sa oras na ito, si Emilio Cheng ay nakahiga sa parang putik na damo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding sakit. He cursed, Andrew Cheng, you must die. Kung maglakas loob kang linlangin ako sa angka ni Emilio Cheng ng ganito, hintayin mo lang ang galit ng Law Enforcement Hall Branch para hindi ka paalisan. Kinasusuklaman siya ni Master Emilio Cheng. Isang pagkakamali, at ang buong laro ay nawala. Talaga, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano ko pinatay ang branch ng bloodline ni Emilio Cheng. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding lamig. Kabanata 325. Gayunpaman, hindi natakot si Andrew Cheng, at malamig na itinoon ang kanyang atensyon kay Edward Cheng. Sa sandaling ito, siyang Master Edward Cheng, na nabali ang mga paa, ay umiiyak ng mapait, humihingi ng awa, pinsan, huwag mo akong patayin, ako ay mali, ako ay talagang mali. Takot na takot siya. Hindi inakala ni Edward Cheng na balang araw ay malapit na siyang mamatay. Si Andrew Cheng ay isang demonyo, talagang hindi niya pinansin ang mga utos ng pamilya at kaayusan ng publiko sa mga kamay ni Helen Jing. Pumatay. Ngumisi si Andrew Cheng, hindi kita papatayin, gagawin kitang sayangin ang buong buhay mo, nagmamakaawa na mabuhay magpakailanman, gusto kita, araw-araw, bawat minuto at bawat segundo ay ginugugol sa pagsisisi at sakit. Pagkatapos nito, malamig na sinabi ni Andrew Cheng, itapon mo siya sa kalye, maaari lang siyang humingi ng ikabubuhay, at hindi siya makakalakad ng kalahating hakbang papunta sa ilog sa mundong ito. Nang tumango si Mr. Oliver Lee. Pagkatapos noon, patuloy na tumingin si Andrew Cheng kay Emilio Cheng at sinabing, Tiyo, alam mo ba kung ano ang iyong pinakamalaking pagkakamali? Iniisip mo pa rin ba na ang basurang si Andrew Cheng, na 7 taon nang wala sa bahay, ay sayang at walang ginawa, maglakas loob na gawin ang anumang bagay sa iyo, ngunit mali ka. Sa aking paningin, kahit ang pamilya Cheng ay hindi maikukumpara sa aking asawang si Marian Young at sa aking anak na si Milzen. Ibalik ito sa isla at hayaan ang mga taong naghati sa pamilya kung ano ang kahihinatnan sa sino mang nagkasala sa akin. Siya nga pala, sabihin mo sa kanila na kahit sinong maglakas loob at manggahas na galawin ang mga tao sa paligid ko ay haantong sa katulad nila. Malamig na sabi ni Andrew Cheng, at pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Helen Jing. Kasabay nito, malayo sa isang maliit na isla sa dagat sa isang lugar. Pulau Changsan Island. Ang buong isla ay ipinanganak ng natural at ginawang artificial, na nagkakahalaga ng maraming pera at pagsisikap. Misteryo. Napaka-misteryoso. Sa mundo, halos walang nakakaalam maliban sa pamilyang Cheng ang mga coordinate ng islang ito. Ang buong isla ay hindi rin magagapi, na may malakastilyong gusali sa loob at labas. Ang pinakasentro na posisyon, na nakatayo sa tuktok ng bundok, at maging ang puti at marangyang hanggang sa matinding gusali ng kastilyo na napapalibutan ng mga lumulutang na ulap, ay ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng buong isla, at ito rin ay simbolo ng buong Changsan Isla. Walang ibang gusali sa mundo ang makakapantay nito. At ang kastilyong ito ay ganap na itinayo para sa isang babae. Isang babaeng lumulunod sa isda, nagpatomba ng mga sin, tinatakpan ang buwan at ikinakahiya ang mga bulaklak, at isang babaeng walang katulad na kagandahan, si Margaret Lau ang ina ni Andrew Cheng. At ngayon,
Sa isang lugar sa isla, 12 ng mga pangkat ng mabigat na armadong kalalakihan, lahat ay naka-uniforme sa labanan, berets, combat boots, armas, salaming deck collar, at night vision goggles, na nakaberde sa kanilang mga dibdib ng mga gintong isla na pugos at nakalawit na mga espada. Pinagsamang koleksyon. Ang kanilang mga mata ay matalas, tulad ng isang cheetah sa gabi, na sinusuri ang 12 ng mga koponan ng halos 100 tao. Lahat ay sumunod sa utos, isagawa ang utos ng pinakamatandang Young Master, lipuli ng sangay ni Master Emilio Cheng, at itaboy silang lahat, at ang mga lalabag dito ay walang awa na papatayin. Sigaw ng lalaki sa malamig na boses, sobrang ingay sa kalangitan ng gabi. Gayunpaman, sa malaking isla na ito ay parang isang maliit na langgam. Let's go quick battle kahit na ang gastos, manalo sa Emilio Cheng branch. Sa isang iglap, halos 100 espesyal na armadong tauhan ang sumugod sa isang partikular na lugar ng isla na may mga baril at live na bala. Dito maliwanag ang apoy, lasing ang pera, may 12 ng mga bilya, maliliit na kastilyo, at mga lugar ng libangan gaya ng KTV at mga bar. Parang maliit na bayan. Ito ay naiisip na ang mga mapagkukunang pinansyal ng islang ito, pati na rin ang kapangyarihan ng master sa likod ng lugar na ito. Shanxi Island Cheng Branch, Emilio Cheng Lineage Teritoryo. Ang grupong ito ng mga armadong tauhan, na may dalang sandata, ay dumaan sa mga kalye at eskinita na may makitid na hakbang sa dilim, lahat ay may night vision goggles at iba't ibang tactical na tagubilin sa pagkilos, tulad ng eksena ng pagsalakay sa likuran ng kaaway sa pelikula. Ilan sa mga inapo ng angkan ni Emilio Cheng na naglalaro sa mga lansangan, pati na ang mga katulong na iyon, ay lahat ay natigilan nang makita ang mga armadong lalaking ito na biglang sumulpot. Hoy, sino ka? Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta dito? Isa sa mayabang at nangingibabaw na mayamang ikalawang henerasyon, isang inapo ng angkan ni Master Emilio Cheng, ay itinuro ang mga armadong lalaki at sumigaw ng malakas. Hindi naman sa hindi nila kilala ang isa't isa, ito ay mga gunman mula sa kanilang sariling pamilya. Gayunpaman, bakit biglang sumulpot ang mga armadong lalaki mula sa pamilyang iyon sa hangganan kung saan sila naghiwalay? At, pagbabanta. Fuck! Hindi nila pinansin si Daniel Zhang. Kung ano ang hinihila mo, malamang na pagsasanay, ang mga tao mula sa pamilyang ito ay hindi pangkaraniwan, hindi sila nagpapatakbo ng mga aso. Lola, nagagalit ako kapag nakikita ko itong grupo ng mga aso sa aking pamilya, ito ay isang pakete ng mga aso. Biglang tumikim ang isang grupo ng mga tao, mukhang nandidiri. Ang binata na nakayakap sa kaliwat kanan ng seksing babae, na si Daniel Zhang sa kanilang mga bibig, ay may panunuya sa gilid ng kanyang bibig, hehe, ang aso ng ating pamilya ay nangangahas na pumunta sa ating mga hangganan henerasyon ng Zhang pamilya, ito ay tulad ng kamatayan ng hukuman. Pagkatapos ng lahat, direktang niluwag ni Daniel Zhang ang bewang ng willow snake ng dalawang hubad na babae, at pagkatapos ay nagyabang patungo sa pares ng armadong lalaki. Hoy, mga kampon, ano, hindi mo ba kilala si Ben Master? Si Daniel Zhang ay napahiya ng husto, at hindi nakalimutang lumingon upang ipakita sa kanyang pinsan. Halika, may babarilan si Lao Su. Si Daniel Zhang ay uminom ng labis, napakamayabang, at itinuro ang kanyang ulo ng pag-alit. Ang pinuno ng squad, na may hawak na baril, ay tumitig sa saklaw, sumigaw ng mariin, natanggap ko ang utos na paalisan ang lahat ng linya ni Master Emilio mula sa sangay mula sa Shanxi Island, lahat ay tumingkayad, ilagay ang kanilang mga ulo sa kanilang mga kamay, at kung lumalaban sila, babarilan sila. Shooting on the spot. Sa madaling sabi, nabigla lahat ang binibini at binibini na hiwalay sa pamilya. Nagulat din ang Daniel Zhang na iyon, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng buong puso at sarkastikong sinabi, hey, natatakpan ba ng tubig ang utak mo sa helmet mo buong araw? May masasabi ka bang ganyan? Gusto mo kaming paalisan dito? Isang ugat? Tama, nakakatuwa. Hindi mo man lang tinitingnan kung sino ka, pero naglakas loob kang makipag-usap sa amo mo ng ganyan. Ang isang grupo ng mga aso ay hindi malaman ang kanilang katayuan. Pumunta at sabihin sa bantay ng sangay at sip-in sila. Nagsimulang magsigawan ang mga young masters at young ladies na ito. Ang young master Zhang na iyon ay sanay din sa pagiging mayabang, naglakad siya patungo sa mga armadong lalaki sa grupo at sumigaw ng malakas, Young master, gusto kong makita, kung sino sa inyo ang maglalakas loob na itaboy ako ngayon, halika shoot.
Sa isang dagandong, kumulo lahat ang dugo ng mga young masters at young ladies sa likod nila. Wow! Kahanga-hanga si Daniel Zhang. Daniel Zhang, mahal kita, gusto kitang bigyan ng unggoy. Young Master, Mr. Zhang, Mr. Zhang. Isang grupo ng mga batang modelo na dinala sa labas ng isla ang nagsaya sa kanilang mapuputi at malambot na mga braso ng lote sa sandaling ito. Pagsabog. Kabigla-bigla. Isang putok ang lumabas. Biglang tumahimik ang crowd na sobrang ingay pa. Kasunod nito, nakita nila na si Daniel Zhang, na napakayabang pa rin, ay bumagsak sa lupa sa kanyang likod. Ang gitna ng kanyang mga kilay ay direktang tinusok ng baril, at iminulat niya ang kanyang mga mata at tumangala sa langit. Ang bata at gwapong si Daniel Zhang ay hindi alam kung bakit siya namatay hanggang sa siya ay namatay. Ano? Sa isang iglap, nataranta ang lahat at nagtakbuhan kung saan-saan. Kailan nakita ng mga young masters at young ladies na ito, pati na rin ang mga young madam, ang mga gunman mula sa pamilyang ito na direktang bumaril at pumatay sa isang young master mula sa branch family. Magsagawa ng mga utos, paalisan ang lahat, at ang mga lalabag ay babarilan sa lugar. Hindi nagtagal, sumugod ang mga armadong lalaki at idiniin silang lahat sa lupa. Palaging nangyayari ang mga ganitong eksena sa lugar na ito, ngayong gabi. Sa wala pang kalahating oras, halos 100 mga nasasakupan ni Master Aurelio Cheng ay direktang pinaalis ang lahat ng mga inapo at tagapaglingkod ng peripheral na linya ng Master Emilio patungo sa maliit na plaza. Sa sandaling ito, sa itaas ng maliit na parisukat, ilang armadong helicopter ang umiikot na may mga headlight na nagliliwanag sa buong maliit na parisukat. Ang tunog ng pagsipol ng mga propeller, pati na rin ang pagtaas ng mga alon ng hangin, ay pumukaw sa hangin at mga ulap. Kasabay nito, ang pangunahing bulwagan ng Ancestral Hall ng Bloodline ni Master Emilio. Ano? Nakatanggap ng utos mula sa pinakamatandang young master na paalisan ang aking bloodline. Sa bulwagan, isang matandang nakasakli ang biglang nagalit at napag-alitan, ang mayabang na batang ito na si Andrew Cheng ay talagang naglakas loob na lumaban sa iisang silid, mayabang lang magpakilos kaagad ng pangkat ng mga gwardya para sa akin, kung sino man ang maglakas loob na itaboy ang aking kadugo, dumiretso tayo sa digmaan. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Elpidio Cheng, siya ang panganay na kapatid ni Emilio Cheng, at ang pinuno ng lahi ng henerasyon ng Zhang. Matapang na bata, wala bang manlinlang sa akin sa angkan ng Zhang. Galit na galit si Elpidio Cheng, at ang saklay sa kanyang kamay ay tumama ng husto sa mga tile sa sahig. Sa sandaling ito, isang katulong ang sumugod, lumuhad ng diretso sa lupa, at umiyak na may luha sa kanyang mga mata, matandang ninuno, hindi maganda, isang bagay na malaki, si Daniel Zhang, si Young Master. Ano ito? Ano ang nangyari kay Daniel? Nanginig si Master Elpidio at nakaramdam ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Binaril si Young Master Zhang. Pinunasan ng dalaga ang kanyang luha at malungkot na umiyak. Ano? Nagulat si Elpidio Cheng, tumayo siya mula sa upuan ng Grandmaster, ang kanyang mga mata ay sumabog sa walang hangganang galit, at umungal, Andrew Cheng bata, sirain ang pundasyon ng aking Zhangline Dam. Halika rito, pakilusan ang lahat ng kapangyarihan ng aking Zhang bloodline para paghiwalayin ang pamilya, sumugod para sa akin, patayin ang pamilya, at humingi ng paliwanag. Master Zhang, kung hindi ko papatayin ang mayabang na batang iyon, mahirap ilabas ang galit ko at ipaghiganti ang namatay kong apo na si Daniel. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.